Nakapag-usap na sina incoming President Duterte at ang tagapagsalita ng NDF o ng National Democratic Front of the Philippines na si Fidel Agcawili. Kabilang sa mga natalakay ang personal na pakikipag-usap ni Duterte kay CPP o Communist Party of the Philippines founding chairman Joma Sison at ang pagpapalaya sa political prisoners. Napipisil namang maging peace negotiator ng Duterte administration para sa mga komunista si dating Justice Secretary Silvestre Bebot Bello III. May report si Katrina Son. Isa sa mga unang bumisita kay incoming President Rodrigo Duterte, ang kanyang dating estudyante, ang tagapagsalita ng National Democratic Front na si Fidel Agcawili. Inabot niya kay Duterte ang kanyang mga regalo, koleksyon ng mga librong sinulat ni Communist Party of the Philippines Joma Sison at isang bag ng mga bagong publication ng NDFP. Ayon kay Agcawili, napag-usapan daw nila kung paano sisimulang muli ang nasuspinding usapang pangkapayapaan sa ilalim ng administrasyon ni Duterte at kung kailan pupunta si Duterte sa the Netherlands para makausap ng personal si Sison. Siguro upon legal advice and also for security concerns, sabi niya mahirap na umalis ako before I am proclaimed. No? Pwede niyang gawin is padala kagad ang kanyang emissary sa NDF para mapag-usapan na yung mga kakailanganin para ma-resume ang peace negotiations. At ang sagot daw ni Digong sa hiling ng CPP na pakawalan muna ang mga political prisoners. Sabi niya, naku, 10 years akong prosecutor. Sa tingin ko, pinakamabuti para ma-release agad sila. Maggagawa siya ng declaration of general amnesty. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay nito. Si dating Justice Secretary Silvestre Bebot Bello III ang napipisil ni Duterte na maging peace negotiator sa mga rebeldeng komunista. Dati na ring peace panel negotiator si Bello noong administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo. In a peace negotiation, it is not advisable to put timelines. Wala dapat deadlines. Pag mo sabihin na, bago ako bumalik, ceasefire muna. Don't say that because that violates the provisions of the Hague Joint Declaration. Una nang inalok ni Duterte sa CPP ang cabinet portfolio ng 4 na department: Labor, Agrarian, Reform, Environment at Social Welfare. Ayon kay Sison, wala raw miyembro ng CPP o NDF na magiging miyembro ng gabinete, pero magre-rekomenda sila ng mga posibleng ilagay sa posisyon. Katrina Son, GMA News.